Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay ang kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang inyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag ay nasa iyo, ay kadiliman pala. Napakadilim niyan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang gabi din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito, nais ipabatid sa atin ni Jesus Nazareno na hindi natin kailangan ang mga luho o yaman ng mundong ito upang maging masaya at maging makabuluhan ang ating buhay. Mas higit na mahalaga ang taong nagtitiwala, nakikinig at may pananampalataya sa Diyos. Yung taong sa Diyos umaasa. Yung taong sa Diyos kumakapit. Yung taong hindi sa sarili ang kaniyang hinahawakan. Hindi sa material na bagay. Hindi sa pera. Hindi sa bahay at lupa. Hindi sa propesyon. Ang tunay na magbibigay ng kasiyahan at kahulugan sa isang tao ay ang pagsunod niya sa kalooban ng Diyos. Kaya nga anong sinabi ni Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo? Huwag kayong mag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa, sapagkat sa lupa may naninirang mga tanga at ang ating mga kayamanan kakalawangin. May mga nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, pagsumikapan ninyong mag-ipon
ng kayamanan sa langit. Bakit po? Dahil doon, walang kalawang, walang tanga, at walang magnanakaw na pwedeng makapasok at kumuha ng ating kayamanang espiritual. Kaya nga binigyang diin ni Jesus Nazareno, kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, magandang itanong natin sa ating mga sarili sa mga sandaling ito, para kanino at para saan tumitibok ang iyong puso? Tumitibok ba ang iyong puso dahil sa mga kayamanan at ningning ng mundo? O tumitibok ba ang iyong puso dahil nagmamahal ka sa Diyos? Kaya nga ang taong nagmamahal sa Diyos, kahit walang kayamanan sa lupa, masaya at maligaya. Dahil ang kanyang kabuluhan matatagpuan sa pagbibigay ng sarili, pagsasakripisyo at pagtulong sa mga nangangailangan at kapuspalad. Alam nyo, ang nakakalungkot sa ating lipunan sa kasalukuyan, para bagang ang material na bagay ang nagpapatakbo sa tao. Kung wala kang kayamanan, parang wala kang halaga. Kung wala kang kayamanan, wala kang boses sa lipunan. Kung wala kang kayamanan, parang hindi mahalaga ang iyong opinyon at sinasabi. Kalimitan ang tinitingala sa lipunan ay ang mga may kayamanan, kapangyarihan, at mga nasa pwesto. Pero anong paalala ni Jesus Nazareno? Huwag kayong masilaw sa mga iyan, sapagkat ang kayamanan, ang kapangyarihan sa lupa, panandalian lamang. Ang tunay na kayamanan ay matagpuan natin ang Diyos sa ating buhay. At ang taong may Diyos sa kaniyang buhay, tiyak yon, tagapagmana ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Kaya nga anong sabi sa atin ng mga santo at santa? Maging pangunahing hangarin ng ating buhay ang makasunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat kung tayo ay nakakasunod sa kalooban ng Diyos, na susumpungan natin ang tunay na yaman sa mundong ito. Kaya nga balikan natin ang sinabi ni Santa Teresa ng Avila. Anong sabi niya? Solo Dios basta. Only God suffices. Ang Diyos sapat na. Anong ibig sabihin ni Santa Teresa ng Avila? Kung ang isang tao may Diyos na kaniyang pinaglilingkuran, na kaniyang pinagtitiwalaan, at kaniyang pinahahalagahan, hindi na niya kailangan ng ano pang yaman sa mundo, sapagkat nakamit na niya ang pinakamalaking kayamanan na maaari niyang matagpuan sa kaniyang buhay. Sapagkat wala nang mas makahihigit pa sa Diyos. Kaya nga napakaganda ng kaniyang sinabi, ang Diyos sapat na. Kapag ang Diyos nasa aking puso, hindi ko nakakailanganin anong anumang luho o kayamanan sa mundo. Ang kapangyarihan, baliwala sa akin. Ang katanyagan, hindi mahalaga sa akin. Bakit? Sapagkat ang pinakamahalaga
ay natagpuan ko na at yan ay ang Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, patuloy tayong pinapaalalahanan ni Jesus Nazareno na ang tunay na kayamanan wala sa material na bagay. Ang tunay na kayamanan ay matagpuan natin ang Diyos na kumikilos sa ating puso at buhay. Kaya nga anumang estado sa buhay mo, mayaman ka man, mahirap ka man, kung wala kang Diyos sa iyong buhay, hindi ka mapapanatag. Lagi kang maghahanap. Pero ikaw man ang pinakamahirap sa mundong ito. Kung ikaw ay may Diyos sa iyong buhay, ikaw ang taong makakatulog ng pinakamahimbing sa gabi, sapagkat ang buhay mo ay nasa Diyos na at wala nang iba pang kakailanganin pa. Mga kapatid kay Kristo, pagsumikapan natin sa ating buhay ang kayamanan sa langit. Ang pinakakayamanan sa langit, walang iba kung hindi ang Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus Nazareno na ating guro, manghihilom, tagapagligtas at Panginoon. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.